Hello po, kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. At muli po, samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po, at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong tinatawag na keso, mga kababayan. At komentuhan po natin nung panahon po na siya po ay lumalaban pa dito sa sindikatong gobyerno di umano. At dito po ay binabakbakan niya po at itinuturo niya po kung sino po ang pinakaulo lalong-lalo po sa House of Representatives. Sino po ang utak pagdating po ng mga malalaking mga insertion, mga allocables na idinadagdag nila pagdating na po ng BICAM. Binanatan po ito ng tinatawag na keso di umano at ngayon po ay siya'y nananahimik na. Wala na po siyang ginagawang banat. Dahil nung mga panahon na yon, kahit papaano, mga kababayan, ay may yag balls pa siya. Ngayon po kasi, wala na siyang yag balls. Sunod-sunuran na po siya na para pong waiter ng Malacanang di umano. Kaya nga yung sinasabi ng ating Vice President, totoo po yun. Dahil mismo, nung may yag balls pa si Quezon na tinatawag, ay yun din po sinasabi ng Vice President. Yung sinasabi ni Quezon. Pakinggan po natin siya. Nung panahon na siya po ay may yag balls pa at hindi pa po siya nagpapaka-waiter di umano sa Malacanang. Pakinggan po natin ito. Ibalik tanaw po natin yung kanyang privilege speech. Martin Romualdez. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak ng yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Kung kayo ay kakampi ni Martin Romualdez, pues sumunod kayo sa gusto nila. Una, maniwala kayo sa mga sinasabi ng testigo niya na nagtuturo lamang sa mga senador. Pangalawa, ibuhos niyo ang galit niyo sa Senado at ng mga senador at palayo kay Martin at sa mga congressman. Pangatlo, pagdudahan at sirain niyo si Sergeant Gutesa na bukod tanging hindi nakinabang at walang bahid at hiningi anumang kapalit sa pagsabi ng katotohanan. Pangapat, huwag niyong payagang mabanggit man lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Panglima, huwag niyong payagang ipatawag si Martin Romualdez sa anumang investigasyon. Pang-anim, huwag niyong payagang imbestigahan si Martin Romualdez at mga kasama niya saan mang lugar. Hindi ako kakampi ni Martin Romualdez. Kaya lalabanan ko sa at lahat ng panglilinlang niya. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Yan po mga kabayan. Romualdez. Pinagtanggol niya pa po si Gutesa. Si Gutesa raw po na isang wala pong ninakaw, wala pong siyang kinuhang pera sa taong bayan. Pero siya pang ginigipit itong si Gutesa. Nangyari po yan ngayon. Pero nung may yag balls pa po, itong tinatawag na keso ay binabanatan niya po si Martin Romualdez. At ipinagtatanggol pa po si Orly Gutesa na testigo laban sa kanila. Pero ngayon, ano na po ngayon? Ito pong si Quezon na tinatawag ngayon. Ano na po siya ngayon, mga kababayan? Hindi po ba? Ano na po ang sinasabi niya? Tahimik na po siya. Lalong-lalo po sa issue ng korupsyon. At nakatutok na rin po siya sa Vice President. Kaya nga po yung sinasabi ni Quezon na tinatawag na keso at tinatawag din pong waiter, di umano. Totoo po yung mga sinabi niya eh. Nung may yag balls pa po siya, di umano. Dahil lahat po yan ay pinatunayan na po ng Vice President yan na mga ginawa po nilang grabing pagmanipula ng pera ng taong bayan dyan po sa House of Representatives at kasama po ang mga iilang-ilang mga senador lalong-lalo po pagdating sa BICAM. Kontrolado po nila ang pera ng bayan. Ibalik tanaw po natin muli ang natuklasan ng Vice President kung paano po nila nakawin
ang pera ng taong bayan. Kontrolado nila lahat. Ito po ang ating Vice President. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, diretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi, ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Wow! Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yun. Nakita niyo po, control po nila lahat. Yung proyekto po ng DepEd sa pangunguna po ni BP Sara, 5 billion para po sa mga eskwelahan na itatayo at ipare-repair sa buong bansa. Dinagdagan pa nila kasi hindi pumayag ang Vice President. Nakunin nila. Kaya nagdagdag pa sila na another 10 billion na hindi na kontrolado ng Vice President. Ganyan po kasakim, kawawalang ya pagdating sa pera. At ang pinagtataka po natin, hindi man lang po kuning witness ng Ombudsman ni Boying ang Vice President. Sa dami po at dokumentado po may dokumento ang Vice President sa kanyang proposal, budget ng DepEd. Hindi po ba? Pero never pong kinuhang witness ang Vice President sa malawa ang korupsyon po ngayon sa binagong Pilipinas. Kaya nga po yung sinasabi po na tinatawag ng taong bayan na keso at waiter ng Malacanang, di umano, at tinatawag na rin daw pong senador ng Malacanang. Dahil po nung plano po na siya ikakasuhan dahil sangkot din daw siya sa malawa ang korupsyon sa panahon ng binagong Pilipinas. Ay natakot na po ito pong tinatawag na keso at tinatawag na waiter ng Malacanang di umano. Natakot pong makulong. Kaya po bigla pong nanahimik yung kanyang tapang at angas. Mga kababayan, ay nilunok na lang niya. Kinain na lang niya yung lahat ng pinagsasabi niya kay Martin Romualdez na grabe po ang ginagawang pahirap at pagnanakaw sa pera ng taong bayan ayon sa kanya. At pati po ang mga panggigipit na ginagawa sa mga testigo, na tatayong testigo para ituro sila, ay grabe rin po ang ginagawang panggigipit mismo kay Orly Gutesa at sa mga kasamahang ito. At ngayon po ay nagkatotoo. Sa sobrang panggigipit ay bumaliktad na at pumabor na sa kanila
na binabatikos mismo nitong tinatawag na keso at tinatawag na waiter di umano ng Malacanang. Ngayon po ay tahimik na tahimik, mga kababayan. At nakatutok na lang po sa impeachment ng Vice President. Na samantalang mismo siya at ang Vice President, alam nila sa mga sarili nila kung sino ang kumukontrol ng pera ng taong bayan. Pero ngayon, siya mismo ang nakaupo at merong pang issue na gumagawa ng paraan para po kausapin ang nasa kabila para ma-impeach ang Vice President. Nakita nyo po, pagdating po sa pagiging sindikato ng gobyerno, yung nakakaalam ng malawakang pagnanakaw, sabwatan sa pera, ay siya mismo ngayon, yung isang Vice President na pareha sila ng sinasabi. Ngayon, siya rin po yata ang umuusig dito. Ganyan po kasindikato ang gobyerno ngayon. Di umano, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, ang tinatawag po na keso at waiter, na tinatawag din pong walang yagbols, di umano. Dahil sa pagiging tuta daw ng Malacanang ngayon. Totoo po ba yan? Mr. Senator. Dalawa po yan eh. Di ba? Dalawa po yan. Yung tinatawag na naghudas. Meron pang tinatawag na pastor, mga kabayan. Pastor daw po ni Judas, di umano. Maraming salamat po, mga kabayan, sa nagusto po natin tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Thank you po sa inyong mga komento at pag-share at pagko-comment. Maraming salamat po. Thank you rin po at shoutout po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hercio from Canada, Baby Roman at Isa from Cagayan Valley, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, kay Mary Natividad Blinden from Netherlands, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Frank Zamora from California, USA, Romulo Di Vinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. Ingat-ingat po kayo sa inyong mga paggawa. At thank you po. Shoutout po. At tis-tis lang po tayo, mga kabayan. Ganun din po. At samahan po natin na maraming dasal at panalangin na tayo pa'y maingatan. God bless po sa inyong lahat. Muli po, paalam. Bye-bye.